Kapag ang isang tao ay dumanas ng matinding pagsubok, ang asawa niya ang laging nandyan para siya'y damayan at bigyan ng lakas ng loob. Kahit madalas, ang asawa na ang mas nasasaktan dahil sa kanyang pinagdadaanan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo kayang tiisin ang pananakit ng asawa mong may mabigat na pinagdaraanan sa buhay? Dear kabarangay, kapag nagmahal ka raw ng isang tao, matatanggap mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang kahinaan, kapangitan ng ugali at lahat ng negatibo sa kanya. Pero dapat nga ba na tanggap lang tayo ng tanggap? O mas dapat na tulungan din natin silang magbago? Magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Enrico, 38 years old, at nagtatrabaho sa isang bangko. Napasulat ako hindi lamang para magdrama sa tanghaling ito, kung hindi para makapag-iwan din ng aral itong kwento ko sa mga taong minsan ay naging kagaya ko. Kung ano man ang ibig kong sabihin sa salitang kagaya ko, ay malalaman nyo rin sa iba pang parte nitong sulat ko. Ako yung tipo ng lalaki na pagdating sa relasyon ay palaging seryoso. Kaya nga ilang beses lang akong nagkaroon ng girlfriend noon. Kasi pihikan din talaga ako sa babae. Minsan lang talaga, pero nakakainis yung pagiging wrong timing ng pagtibok ng puso ko. Kasi naman sa dinami-rami ng babaeng nakilala ko, doon pa ako nagkagusto sa babaeng may karelasyong iba. Siya si Wena, office mate ko. Nauna ako ng 2 taon sa kanya sa trabaho namin. At mula nang pumasok siya roon at maging katrabaho ko siya ay nakaramdam na ako agad ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Pero nang malaman ko rin na may boyfriend na pala siya, hindi na ako sumubok pa na pormahan siya. Ayoko rin naman kasing makasira ng isang relasyon nung una. Kaya kontento na lang ako sa pagiging close naming dalawa. Mabait si Wena. Simple lang, manamit pero maganda ang mukha kahit walang make-up. At naiinis ako kapag naririnig ko mula sa katrabaho namin na madalas nilang nakikitang umiiyak si Wena nang dahil sa boyfriend nito. Madalas kasi na nag-aaway ang dalawa. At napapansin kaagad namin yon kapag pumapasok si Wena sa opisina na mugto ang mga mata. Narinig ko rin mula sa mga katrabaho namin na may pagkababaero pala ang boyfriend niya. At isa yon sa mga madalas nilang pagtalunan. Minsan nga hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na siya. Ilang araw ko na kasi siyang nakikitang mugto ang mga mata. Hindi naman siya nagdalawang isip na magkwento sa akin. Yung boyfriend daw niya, natuklasan niyang may ibang babae. Hindi raw ito nagre-reply sa mga text niya kaya naisipan niyang buksan ang Facebook at Messenger nito. Matagal na raw na nasa kanya ang account ng boyfriend niya pero yun pa lang ang unang beses na pinakailaman niya ito at doon nga niya nalaman lahat ng kagaguhan ng boyfriend niya. Hindi lang daw isa kundi 3 ang kalandian nito sa Messenger. Nalaman din niya na nung nagpaalam daw yung boyfriend niyang maglalaro sila ng basketball kasama ng mga tropa niya, ibang basketball daw pala ang pinuntahan nito dahil nakipagkita siya sa isang babae sa loob ng isang apartel. Mangiyak-ngiyak na noon si Wena sa pagkukwento sa akin. Hindi na raw kasi niya alam ang gagawin. Binigay at ginawa na raw niya lahat kaso kulang pa rin. Ganon daw ba talaga kaming mga lalaki? Hindi nakukuntento sa isang babae lang?
Pero siyempre pinagtanggol ko ang mga katulad kong hindi marunong magloko na huwag niyang lahatin dahil hindi kami pare-pareho. Meron talagang gago na kagaya ng boyfriend niya. Pero marami pa ring lalaki ang marunong makontento sa isa, katulad ko. Ayoko sanang makialam pero dahil naawa na ako sa kanya ay pinayuhan ko siyang hiwalayan na lang niya ang boyfriend niya. Kaso hindi raw niya kakayanin dahil mahal na mahal niya ito. Baka pwede pa raw nilang pag-usapan at ayusin ang lahat. Sigurado naman daw siya na siya ang pipiliin ng boyfriend niya sa huli. Umaasa pa ito na may pag-asang magbago pa ang boyfriend niya. Mapapakamot ulo ko na lang talaga sa pagkamartir niya sa kanyang boyfriend. At hanggang kailan mo naman paniniwalaan ang sarili mo na magbabago talaga yung gago mong boyfriend? Wena, alam ko na nakakapanghinayang ang ilang taong relasyon ninyo ni Ariel. Pero mas manghinayang ka sana sa mga oras na masasayang mo pa nakasama siya. Tandaan mo, hindi ka pinanganak ng mama mo para paulit-ulit na lokohin at gawing tanga ng isang lalaki. Payo ko pa sa kanya. Aray, ang sakit naman ng mga sinabi mo. Sagot naman niya. Pasensya na. Hindi na ako nakapagpreno masyado. Ayoko lang kasi na patuloy mo pang gawing kawaway ang sarili mo. Maganda ka, Wena. At sobrang bait mo. Kaya sigurado ako na may iba pang magkakagusto sa'yo. Yung lalaki na kaya kang alagaan at mahalin ng totoo. At yung pahahalagahan ang relasyon at pagmamahal mo para sa kanya. Sambit ko na pasimpleng binibida ang sarili. Pagkatapos sa mga sinabi at payo ko kay Wena, ay halos umiiyak siyang nagpasalamat sa akin. Yumakap pa nga siya noon at sinabi na maswerte siya na may isa siyang kaopisina at kaibigan na kagaya ko. Sinabi ko naman sa kanya na basta kailangan niya ng tulong, payo at makakausap, ay palagi niya akong maaasahan na palagi akong magbibigay ng oras para sa kanya. Sa totoo lang, nung mga panahong yun, nagsisimula na ring lumalim ang espesyal na pagtingin na meron ako para kay Wena. Lalo na nung nakita ko kung paano siya magmahal at kung paano siya nagpakatanga sa lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi naman sa ganon yung tipo ko ng babae. Sadyang humahanga lang ako sa katatagan niya at sa pagmamahal niya para sa boyfriend niyang si Ariel. Kaya nga naisip ko na napakaswerte na maging girlfriend si Wena. At hiniling ko rin na sana hindi na sila magkaayos pa ni Ariel. Para pagdating ng araw, kapag single na siya, ay pwede ko na siyang ligawan. Alam ko na may pagka-selfish ako sa part na gusto ko na tuluyan na sanang matapos ang relasyon ni Wena at Ariel. Ayoko na talaga sanang bumalik pa si Wena sa lalaking yun. Hindi niya deserve ang ilang beses na lokohin at saktan. Kaya lihim akong natuwa nang malaman ko na nagdesisyon na si Wena na tapusin ang lahat sa kanila ng manloloko niyang boyfriend. Noong single na si Wena ay doon na kami mas lalong naging close sa isa't isa. Marami pa akong nalaman tungkol sa kanya at mas nakilala ko pa siya ng lubusan. Dahilan yon para mas lalo ko rin siyang magustuhan. Hindi nagtagal, naglakas loob na rin akong manligaw sa kanya. Ginawa kong lahat para makuha ko ang tiwala at pagmamahal niya. Pinakita at pinaramdam ko sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na mas mamahalin ko pa siya sa paglipas ng mga araw. At pagkatapos nga ng ilang buwan na panliligaw ko, sa wakas, sinagot na rin ako ni Wena. Naging masaya naman ang unang linggo ng relasyon namin ni Wena. Kaya lang, hindi nagtagal ay naging selosa at madalas na siyang manghinala.
Nagsimula ito nang minsang on the way kami papunta sa isang restaurant. Pareho kaming pagod sa maghapong trabaho kaya naisipan naming mag-dinner. Habang nagdadrive ay may biglang nag-chat sa messenger ko. Hindi ko na lang pinansin kasi wala naman akong ine-expect na mag-chat sa akin. Kaso narinig ni Wena yung notification tone. Dahil busy ako sa pagdadrive, sinuggest niya na kung pwede raw ay siya na ang magbasa kasi baka importante raw yung laman ng message. Wala namang kaso sa akin yun kaya hinayaan ko na lang. Pero hindi ko inaasahan na biglang sumeryoso ang mukha niya pagkabasa niya nung chat. Si Berna raw ito na office mate rin namin. Biglang nagbago ang mood ni Wena nung mga sandaling yun. Galit na siya. Bakit daw tinatanong ni Berna kung nakauwi na ako? Niloloko ko na raw ba siya at nambababae na ako? At office mate pa namin? Kahit anong sabihin kong paliwanag kay Wena nung mga oras na yon, ayaw niyang maniwala. Pinagdiinan pa niyang alam na raw niya ang mga galawang ganon. Yung tipong kapag nakauwi na ako, saka kami magtatawagan ni Berna. Ganon daw ang diskarte ng mga manlolokong lalaki. Wena, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kita niloloko. Wala kaming ginagawang ganyan ni Berna. Baka kaya siya nag-chat kung nakauwi na ako kasi baka may itatanong siya tungkol sa papers na tinatrabaho namin kanina. Paliwanag ko. Papers mo mukha mo? Ang sabihin mo, pareho niyong tinatrabaho ang isa't isa. Manloloko ka. Manloloko ka, Enrico. Manloloko ka. Sigaw na niya sabay hampas ng kamay niya sa balikat ko. Aray, Wena, ano ba? Huwag mo kong hampasin. Nagdadrive ako. Baka maaksidente tayo. Sita ko pa sa kanya pero wala pa rin siyang tigil sa paghampas sa akin kaya nagdesisyon na akong itigil muna ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Muntik pa nga kaming bumangga sa poste. Mabuti at natapakan ko kaagad ang preno. Medyo nahimasmasan na si Wena nang muntik na kaming bumangga sa isang poste. Mabuti na lang at wala masyadong sasakyan sa kalsada dahil kung hindi, baka tuluyan na kaming naaksidente. Doon ko pinaliwanag sa kanya na wala naman talagang mali siya ang chat na yon sa akin ni Berna na tungkol lang sa trabaho ang gusto nitong sabihin sa akin. Isa rin sa mga naging issue ko talaga sa relasyon namin ni Wena noon ay yung pagiging selosa o tamang hinala niya. Noong una, naisip ko na normal lang yon dahil galing siya sa isang relasyon na nasira dahil sa panloloko. Kaya lang, habang tumatagal, mas lalo siyang lumalala. Halos karamihan sa mga babaeng kaopisina namin na kumakausap sa akin ay pinagseselosan niya. At may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Pero dahil mahal ko siya, pilit ko na lang siyang inunawa. Lumipas pa ang ilang buwan. Araw ng Sabado. Nag-aya si Wena na kumain sa labas. Pareho naming day off nung araw na yon. Akala ko usual date lang. Yun pala ay may importanteng ibabalita sa akin ng girlfriend ko na hindi pwedeng sa phone lang pag-usapan. Yun ay 2 linggo na raw siyang delayed kaya nag-pregnancy test siya at positive ang lumabas na resulta. Magiging tatay na raw ako. Magiging magulang na kaming 2. Hindi ako makapaniwala nang sabihin sa akin ni Wena ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Sobrang saya ko talaga nun na para bang halos sasabog na ang dibdib ko. Ganun talaga siguro kapag nalaman mo sa unang pagkakataon na magiging isang ganap na magulang ka na. Walang mapaglagyan ang tuwa na mararamdaman mo sa sarili mo. Bonus pa na si Wena na talaga ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kumbaga, siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at maging nanay ng mga anak ko. Kahit halos mag-iisang taon pa lang ang relasyon namin. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya.
Sa kanya ko lang nakita ang sarili ko na lumalagay sa tahimik na buhay. Sa kanya ko lang naramdaman yung sobrang saya sa dibdib lalo na sa tuwing magkasama kaming dalawa na bumubuo ng mga pangarap namin. Pagkatapos kong samahan si Wena na makapag-check up sa doktor, ay kaagad na naming plinano ang aming kasal. Yun din kasi ang gusto ng mga magulang ni Wena, ang makasal kami bago siya manganak. Wala namang naging tutol sa pamilya ko kasi nasa tamang edad na kami ng girlfriend ko. At pagkatapos lang ng isang buwan na preparasyon ay nagpakasal na kami sa West. Simpleng kasalan pero sobrang sayang alaala na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Lalo na nga nang magsama na kami sa iisang bahay ng asawa ko. Kahit palagi naman kaming magkasama at nagkikita sa trabaho, iba pa rin pala yung kasama ko na siya sa bahay bilang asawa. Sobrang gaan at sarap ng pakiramdam. At habang lalong lumalaki ang tiyan ng asawa ko, mas na-excite ako na gumising sa umaga at pagsilbihan siya. Gusto ko kasi na maramdaman niya na tinutupad ko ang pangako ko sa kanya na papaligayahin ko siya at pagsisilbihan sa lahat ng oras. Kaya lang 3 buwan bago ang kabuwanan ng asawa ko, ay may aksidenteng nangyari. Nahulog sa hagdanan si Wena. Nagluluto ako noon sa kusina. At nang makarinig ako ng kalabog ay kagad ko siyang pinuntahan. Nagulat na lang ako nang makita ko siyang wala ng malay at may dugo sa kanyang mga hita. Kagad ko siyang dinala noon sa ospital. Kagad ding nailigtas ng doktor ang buhay niya. Pero hindi ang buhay ng magiging anak sana namin ni Wena. Sinisi ng asawa ko ang sarili niya sa pagkawala ng magiging anak namin. Hindi raw aksidente kundi kapabayaan niya raw kaya nahulog siya sa hagdan. Hiniling pa niya na sana siya na lang ang nawala. Mahal, walang may gusto sa atin na mawala si baby. Siguro hindi pa lang talaga ito ang oras para makasama natin siya. Kaya wag mong isisi sa sarili mo ang pagkawala ni baby. Pakiusap ko. Hindi nyo kasi naiintindihan. Hindi nyo kasi ako naiintindihan dahil hindi kayo ang nagbuntis sa kanya. Hindi nyo naiintindihan yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Umiiyak pa rin sa haad niya. Hindi nga ako yung nagbuntis, pero akong tatay niya. Hindi lang ikaw ang nawalan, mahal. Pati na rin ako. Nawalan din ako ng anak, kaya tama na. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Kung pakiramdam mo na wala nang dahilan para magpakatatag ka, isipin mo lang ako. Isipin mo yung pagmamahal ko para sa'yo. Panghawakan mo yon. Mabuhay at magpakatatag ka. Para sa akin. Pagpapalakas ko sa loob niya. Kahit naman ako ay sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nawala sa amin ang baby namin. Kwento kasi ni Wena na bago pa siya makahakbang pababa ng baitang ng hagdan, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. At yun ang dahilan kung bakit siya nahulog at gumulong pababa. Ang naisip ko noon, dapat hindi ko hinayaan na bumaba ng hagdan si Wena ng mag-isa. Dapat inalalayan ko siya. O kaya dapat ay nag-set up na lamang ako ng pwede naming higaan sa may sala para hindi na niya kailangan pang umakyat sa second floor ng bahay. May pagsisisi rin talaga ako noon pero hindi ko yon pinaramdam kay Wena. Kasi ayoko na maramdaman niya na pareho kaming pinanghihinaan ng loob. Gusto ko na kahit ako man lang ay maging lakas niya sa oras na nagdadalamhati siya. Nang ma-discharge na si Wena sa ospital ay napansin ko na malungkot pa rin siya.
At doon ako nagsuggest na mabuti pa siguro kung hindi na lang muna siya magtrabaho. Kaya namang i-cover ng sweldo ko ang mga gastusin sa bahay. At gusto ko rin talaga na makapagpahinga muna siya at makapag-move on ng paunti-unti tungkol sa pagkawala ng baby namin. Pinag-isipan niya rin yun. Hanggang sa huli ay sumang-ayon na rin siya sa gusto kong mangyari. Umaasa akong magiging okay ng lahat kaso hindi ko inaasahan na lalong magiging selosa ang misis ko. Halos lahat na lang ng galaw ko ay pinanghihinalaan niya. Nagte-text at nagpapaalam naman akong baka late ako ng uwi dahil mag-overtime ako pero pinag-iisipan pa rin niya ng masama. Baka sa babae raw ako nag-overtime. Hindi siya nakikinig sa mga paliwanag ko. Gusto niya akong paaminin sa bagay na minsan ay hindi ko naman ginawa. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumindi ang pagkaselosa ng asawa ko. Nasa punto na siya na kung anong mahawakan ay ibabato sa akin. May mga pagkakataon na binabato niya ako ng sandok, taklob ng kaldero, at minsan pati kalderong may kanin ay ibinabato niya sa akin. Sinusumbat pa niya sa akin na baka kaya ko raw siya pinatigil sa pagtatrabaho ay para maging malaya ako sa pakikipaglandian sa mga office mates kong babae. Lalo na raw kay Berna. Sa gigil niya, mananakit o mambabato na naman. Kapag ganun ay niyayakap ko na lang siya para tumigil na. Pero pag gusto niyang kumawala ay nangangalmot siya. Nasanay na siyang saktan ako physically. Pero hinayaan ko lang dahil mahal ko. Sa mahigit ng 2 taon na relasyon namin ni Wena, never akong nag-cheat sa kanya. Hindi ko talaga gawain yon. At kahit pa sa ibang mga babaeng nakarelasyon ko noon, never din akong nagloko. Hindi naman kasi talaga ako yung tipo na nagpapalit kaagad ng karelasyon o nagkaroon ng mga side chick. Mataas ang respeto ko sa mga babae kaya hindi ko hahayaan ang sarili ko na masaktan sila. Isa pa, malaki rin ang takot ko sa Diyos at mula nang makasal kami ni Wena, pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko gagawin ang kasalanan ng pangangaliwa. Pero sa kabila ng mga pagsusumikap ko na maging isang mabuting asawa, parang hindi pa rin yun pinapahalagahan ni Wena. Palagi pa rin niya akong pinag-iisipan ng masama na hindi ko alam kung saan niya ba hinuhugot. Palagi niyang sinasabi na sigurado siyang may ginagawa akong kalokohan. Kahit ni minsan ay hindi yon pumasok sa isip ko. Sinubukan kong kausapin ng masinsinan ang asawa ko tungkol sa pagiging selosa niya. Naglalambing din ako sa kanya at pinaparamdam ko na siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Minsan, maayos kaming nakakapag-usap pero madalas talaga na kapag tinutupak siya, ay hindi ko siya nakakausap ng maayos. Hindi na siya nakikinig pa sa mga sinasabi ko. Naging madalas ang pagtatalo naming dalawa. Naging madalas din ang pananakit niya sa akin na pisikal. Hindi lang kalmot ang nakukuha ko mula sa kanya kundi pati na rin mga pasa sa braso, leeg at iba pang parte ng katawan ko. Medyo mabigat kasi talaga ang kamay ni Wena, lalo na kapag nagagalit siya. Yung galit siya na wala naman talagang batayan. Hindi na tuloy ako makapagtrabaho ng maayos kasi palagi kong iniisip na kailangan kong makauwi ng maaga. Kung ayaw ko na mag-away na naman kami ni Wena. Palaging ang iniisip at nararamdaman niya ang pilit kong inuunawa. Nang minsang mag-overtime kami, lutang ako kasi galit na naman si Wena at tamang hinala na naman ito kahit nasa office lang naman ako. Napansin ni Joel na kaibigan ko sa office ang pagiging lutang ko. Nilapitan niya ako at inaya ng kape. Halata yung kalmot sa akin ni Wena sa bandang leeg.
Kaya napansin ito ni Joel at nag-usisa. Nung una, nag-aalangan pa akong magkwento. Kaya nagpalusot na lang ako na may ligaw na pusa ang pumunta sa bahay na pinakain ko na nga pero nagalit at kinalmot pa ako. Makakalusot na sana ako kaso napansin rin niya ang pasa sa braso ko kaya hindi na rin ako nakapagsinungaling sa kanya. Kinuwento ko na ang totoo at sinabi na nadala lang ang asawa ko ng kanyang emosyon kaya siya nakakapanakit. Pero dapat hindi ka pa rin niya sinasaktan ng ganyan. Alam mo, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo sa'yo. Huwag mong hayaan na magtuloy-tuloy ang trato niyang yan sa'yo, pare. Concern na saad ni Joel. Ganun naman siguro talaga ang mga babae kapag nagsiselos, pare. Hindi napipigilan ng sarili. Iniintindi ko na lang siya bilang asawa niya. Paliwanag ko. Oo, may responsibilidad tayo mga mister na intindihin ang init ng ulo o pagsiselos ng mga misis natin. Pero hindi kasama sa responsibilidad na yon ang maging punching bag nila. Hindi ko naman sinasabi na hiwalayan mo na si Wena. Pero sana, kausapin mo siya tungkol sa bagay na yan, pare. Hindi pwede na palagi ka na lang niyang sinasaktan ng ganyan. Saad pa ng kaibigan ko. Kabarangay, sa iba naming kaopisina, hindi na ako nagkwento. Ayoko rin naman na mag-iba at sumama ang tingin nila sa asawa ko. Kung ano-anong dahilan na lang ang sinasabi ko sa kanila. Pero dahil kailangan ko rin ng kausap, sa kaibigan at sa kaopisina ko na lang na si Joel ako nagsabi ng totoo. Sa kanya lang din ako nakakapagkwento ng problema ko sa buhay namin ni Wena. Mas matanda kasi siya sa akin ng ilang taon. May asawa at 2 anak na rin kaya halos kuya na rin ang turing ko sa kanya. Mahusay rin siyang magpayo lalo na kung usaping pamilya o buhay may asawa ang topic. Ayun nga lang, ang hirap ding i-apply ng mga payo niya sa sarili ko o sa buhay mag-asawa namin ni Wena. Ilang linggo na lang ay birthday na ng asawa ko. Dahil matagal na kaming hindi nakakapag-beach ay naisipan ko siyang isurprise. Nag-book ako ng isang room sa isang resort, good for 2 days. Ang hindi ko lang inaasahan, papakialaman pala ni Wena yung messenger ko kaya nakita at nabasa niya ang tungkol sa pagpapareserve ko ng room sa isang resort. Ang masama, na misunderstood niya ito. Hindi niya kasi binasa lahat ng conversation namin. Basta nakita niya kasi yung babae yung kachat ko ay pinag-isipan na niya ng masama. Ang buong akala niya ay babae ko si Ma'am Tricia na siyang dadalhin ko sa resort. Ang hindi niya alam si Ma'am Tricia ang manager ng resort at kaya ko siya kachat ay dahil nag-uusap kami tungkol sa pagpapabook ko. Saktong naliligo ako nun. Hindi pa man ako tapos magbanlaw ng galit na galit ang asawa ko sa pagkatok sa pinto ng banyo. Nagsisigaw siya na buksan ko raw. Wala akong ideya kung bakit galit na naman siya. Pagkabukas ko ng pinto ay sampal kaagad sa mukha ko ang salubong niya. Galit at pigil niya akong kinumpronta tungkol sa palitan namin ng chat ni Ma'am Tricia. Hayop daw ako at walang hiya. Tama raw ang kutob niya na matagal ko na siyang niloloko. Kahit anong paliwanag ko nung mga sandaling yon, ay ayaw niyang makinig. Patuloy pa rin siya sa paghahampas sa akin ng kamay niya, kaya nasigawan at naitulak ko siya pero niyakap ko rin kaagad. At nakiusap na tumigil na siya at pakinggan muna ang paliwanag ko. Mahal, manager yun sa isang resort na gusto kong puntahan natin sa birthday mo. Bakit kasi hindi mo binasa yung buong conversation namin? Makikita mo ron para sa ating 2 reservation na ni-request ko kay Ma'am Tricia. Paliwanag ko pa. Mabuti na lang at kumalma na siya. Para sa ating 2 yun? Mangiyak-ngiyak at hindi makapaniwalang sambit niya. Oo, para sa birthday mo. Kasi gusto kitang i-surprise. Kaya lang, wala na. Hindi na surprise kasi
nalaman mo na may panghihinayang saad ko. Hindi mo babae yung Trisha na yun? Tanong pa niya. Hindi nga. Gusto mo, tawagan pa natin siya para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Mahal, please naman. Maniwala ka na kahit kailan hindi kita niloko o lolokohin. Sorry kung nasigawan kita kanina pero nakakapuno na rin kasi. Nakakarindi ka na. Nahihirapan na ako sa pagsiselos at pang-aaway mo sa akin nang wala namang kahit na anong dahilan. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya sana, huwag mong hayaan na masira tayo nang dahil sa mga bagay na tumatakbo dyan sa isip mo na hindi naman talaga totoo. Pakiusap ko. Nakita ko naman na nagsisisi rin si Wena dahil sa mga pang-aaway na ginawa niya sa akin. Lalo na sa mga naging pananakit niya. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mahal ko siya at kahit kailan ay hindi ko siya lolokohin. Sinabi ko na tutuparin ko ang pangako ko nung araw ng kasal namin na siya lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. At para sa peace of mind na rin niya, tinawagan namin si Ma'am Trisha para sabihin kay Wena na totoo ang mga pinaliwanag ko sa kanya. Yung dapat na surprise ko para sa birthday niya, doon na siya tuluyang nakumbinsi na hindi ko talaga babae si Ma'am Trisha. Natuloy naman ang pagbabakasyon namin sa isang resort ni Wena. Kahit pa nga dapat ay surpresa ko yon para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa akin noon at humingi ng tawad dahil sa mga naging pag-aaway at pananakit niya sa akin. Doon ko naramdaman na kahit papano, bumabalik na ang totoong sigla ng asawa ko. At nang matapos ang bakasyon na yon, naging maaliwalas na rin ang mukha niya kahit papano. Kaya lang, may mga oras pa rin talaga na bigla-bigla na lang pumapasok sa isip niya ang takot na baka lokohin ko siya at ipagpalit sa iba. Doon na ako nagdesisyon na kausapin at kumbinsihin siya na magpatingin sa isang espesyalista. Nung una ay ayaw niya, pero kalaunan ay sumang-ayon na rin siya. At doon namin nalaman na may pinagdadaanan pala siya noon na postpartum depression. Nakuha niya yun mula nang mamatay ang anak namin. At nang malaman ko yun ay mas lalo kong ginawang triple ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa asawa ko. Pinaramdam ko na kahit wala pa man kaming anak noon, ayos lang basta kasama namin ang isa't isa. At dahil sa ginawa ko ay unti-unti na rin bumalik ang maayos naming pagsasama ng asawa ko. Ilang taon na rin mula nang mangyari ito sa buhay namin. Ngayon ay masaya pa rin kami ni Wena kasama ang dalawa naming anak. Hindi ko na siya pinabalik sa pagtatrabaho at nag-focus na lang sa pag-aalaga sa mga bata. Si Wena at ang mga anak namin ay palagi kong dahilan para magsumikap sa trabaho. Na barangay, hanggang dito na lang at salamat sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Enrico.